Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kita, kundi sa tiwala at serbisyo na ibibigay sa kapwa. Mula sa simpleng simula at mga pagsubok, siya ay nagpursige sa larangan ng non-life insurance sa loob ng mahigit isang dekada. Sa pamamagitan ng sipag, diskarte at matibay na paniniwala, nabuo niya ang Auto Protect Insurance Agency and Services Inc. Isang kumpanyang naglalayong magbigay ng proteksyon at seguridad sa bawat Pilipino. Ngayon ay pinalawak pa niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng franchising upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong magnegosyo at magtagumpay sa industriya ng insurance. Isang negosyante na may malinaw na bisyon, matibay na paninindigan at taos-pusong hangarin makatulong. Walang iba kung hindi si Sir Ramel Mingo ng Auto Protect Insurance Agency and Services. Sir Ramel, welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you po. Yusek Gani, salamat po at naimbitahan niyo ako na magkaroon ng makapag-share po sa aming negosyo, which is yung non-life insurance agency. Oo. Napahanga ako sa iyo nung nagkita tayo doon sa anniversary ng kasosyo. Yes. Kay Sir Arvin. At salamat din kay Arvin, kasosyong Arvin, dahil ipinakilala ka sa akin at talagang nakaka-inspire yung naging buhay mo sa pagninegosyo, Sir Ramel. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto kong ako kilala ko si Ramel, sikat na sikat ka. Pero siguro ikwento mo na rin sa mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin kung sino si Ramel. Alright, sige po. First of all po, maraming salamat po sa pagkakataon, Yusek Gani, at naimbitahan ako dito sa inyong show sa Kabuhayan at Negosyo. At syempre kay Kasosyong Arvin na talagang tumutulong sa mga maliliit na negosyante. Nakaka-inspire Yes, pa. po, nakaka-inspire po talaga. Opo. Talagang taos-puso po yung pasasalamat ko sa kanya kung bakit rin ako napunta dito. Yun nga po, going back po, my name is Ramil Mingo. I am the president of non-life insurance, which is Auto Protect Insurance Agency and Services INC. So 11 years na po kami sa gantong negosyo. And nagsimula rin po kami, honestly po, ako personally, una kong tinahak po talagang pagiging empleyado. So napunta po ako sa larangan ng sales hanggang sa eto po, nagninegosyo na ako at yun nga po, nabanggit nyo kanina na meron na kaming tinatahak na bago, which is yung franchising business po. Pero bago natin pag-usapan yung franchising, ano ba yung inumpisahan mo na pagninegosyo? At ikaw ba ang college baccalaureate degree mo, Ramel, related din ba sa insurance? Actually, hindi po. Comtech po ako, pero nauwi tayo sa ganitong pagninegosyo. Pero na-enjoy ko po kasi yung sales. So talaga medyo more on particular ako na may pag-usap sa mga tao, maibigay yung serbisyo na kailangan nila, kung ano po yung mga pangangailangan. Kaya po napunta tayo dito sa ganito po, sa pagninegosyo, which is dito po sa non-life insurance. Oo. So, ano ba yung pangarap nyo nung kayo ay bata pa? Ay gusto mo ba talagang magnegosyo? Or noon ay iniisip mo rin na pagkatapos mo ay gusto mong tahakin ang corporate world? Actually, nung bata pa ako, inisip ko lang po, laro lang talaga, o ano-ano lang po yung mga iniisip natin. Pero dumating rin po ako sa point na ano kaya yung maganda na pwedeng sa future po. So either na employment po tayo. Actually, yung father ko po, it's a retired officers po ng Air Force. More on particular siya sa pagiging employment, which is either sa government po or sa mga private sector. However po, sa hirap po ng buhay na tinatahak natin, honestly po medyo maaga po akong nagkaroon ng responsibility, na which is maaga rin tayo nagkaroon ng anak, kaya doon po parang sobrang hirap pala ng buhay. Na parang, teka, parang hindi sapat. So dumarating po talaga sa punto na gano'n. Kaya naisip po natin na bakit hindi magnegosyo? I-try natin. So far naman po, nandito na tayo, 11 years na po. At ikaw ba, Sir Ramel, ang unang inumpisahan mo ba na pagninegosyo ay
dito ka talaga sa insurance or may tinry ka na ibang negosyo bago ka mapunta dito sa insurance? Actually, ito pa lang po yung una kong tinry na negosyo. And kagandahan po, naitawid naman natin siya. So more than 1 decade na po tayo, so nakakatuwa rin. Marami rin po tayo, habang na-start na po natin yung negosyo ng non-life insurance, nag-try rin po tayo ng another industry which is medyo feeling ko failure kasi ang hirap pala na mas marami kang iniisip. Maraming Anong negosyo yung sa tingin mo ay medyo na-fail ka doon sa negosyo na yon? Madami po. Actually, isa po doon yung food and beverage. So Sobrang sinubukan hirap. mo rin yun, no? Oo, sobrang hirap pala talaga. Hindi madali. Hindi po siya madali. Actually, hindi rin talaga madali magnegosyo. Kaya nung nakilala ko po si Cas Arvin na nagtuturo ng negosyo, sabi ko, meron palang mga taong gano'n na talaga Nagme-mentor. nagme-mentor. Tried and tested talaga. Opo. Nag-guide tayo. Yeah, so yun. So, Sir Romel, sino yung tao talaga? At paano naka-influence siya sa'yo dito sa insurance business? Ayun po. Bali, nasa industry po kami ng automotive before. Nasa sales po kami. Ngayon, meron 3 po kami magkakaibigan. Actually, hindi talaga pagkakaibigan yun. Magkakalaban po kami sa bentahan, sa sales. So, may competition May din. competition po. Tapos hanggang sa nagkama po na, bakit hindi tayo, naupuan na, ba't di tayo magnegosyo ng ganito? Total, ganito, ganyan. Hanggang sa, eto na po. So, shout out kay, sa mga kasosyo ko po, si JR and Kim. So, ito yung mga partner mo ngayon? Opo, 3 po kami talaga. Okay. From the start po, mga para lang po kami bugoy-bugoy noong una po. Pero ngayon po, thankful ako na until na na-surpass namin yung relationship. Mahirap din po yung magkaroon kayo ng isang relationship na as a negosyo po. Sobrang hirap. Pero yun po, naitawid din namin siya. Totoo ba yan, Sir Ramel, na kung gusto mo subukan ng isang kaibigan ay makipagnegosyo ka or magpautang ka? Totoo ba yun na doon mo ma-discover kung sino yung kaibigan mo? Actually po, sabi nga nila, mas pag nagsama po kayo sa isang bubong, parang pag-aasawa rin po yan eh. Kasi po sa negosyo, talagang lagi po kayo magsasama. Yung office po, pangalawang bahay nyo na yan eh. So doon yung makikita yung ugali ng bawat tao, kung paano rin tumakbo yung utak nila, kung paano rin yung pamamalakad nila sa buhay. So far naman po, natuwa naman ako sa mga kaibigan ko na at kasosyo ko na ngayon na maayos naman po. In 11 years, wala naman kaming major impact na talagang magsabi na nag-away-away kami. Wala naman po so far. So, paano kayo nag-umpisa? Alam mo, Sir Ramel, sa pagninegosyo, pinaka mahirap ay papaano kukunin ng kapital, puhunan. So, paano kayo nag-umpisa rito? Sinong nagbigay sa inyo ng puhunan? Kayo ba ay may mga naitabi, may mga ipon na kayo talaga na pwede nang pang-umpisa ng insurance business? Actually, yung mga kasama ko, mga mayayaman po eh. Sila meron na agad. Ako parang maghahagilap pa lang. Kaya doon po sa point na talagang ginawan din natin ng paraan and nakaipon ng konti hanggang sa yun po, nag-start na kami. Pero nakakatawa nga to kasi gani, nung nag-start po kami, di ba po, syempre sa pagninegosyo, iniisip nila, uy, kikita ka, malaki yung income mo. Pero ang nakakatawa doon, in my first 3 years po sa pagninegosyo, mas una po ako nagkaroon ng utang na milyon. Wow. Utang, as in, instead na kumita po ako, lalo pa ako nagkautang. Medyo, yun Paano po ka yung, nagkautang, Sir Ramel? ayun po, magandang tanong po, doon po sa backstory ng ating pagninegosyo. So, ito na rin po yung mabibigay naming aral sa inyo. Oo, i-share natin. I-share po namin sa inyo na napakahalaga po ng collection department. So habang syempre po, yung payment yan, kasi po meron kami mga credit term din sa mga kliyente. So like for example, ilang months to pay sila. Pag hindi po yun nabantayan, nakakalimutan singilin kasi may mga client rin talaga. Minsan sobrang busy po. So yun po, dumating po sa point. Or ayaw magbayad. Yun po, may mga chance na gano'n or may mga emergency din po. Talagang hindi natin maiwasan hanggang sa dumating po sa point na sobrang laki na taas na ng cheque namin na for collection, nakalimutan na po singilin. Ayun po, yung kauna-unahan na mali na ginawa namin. So isang charge to experience po yun sa pagninegosyo na kailangan po, syempre pag medyo lumalaki na po yung company nyo, kailangan talaga ng matinding accounting and collection po. Dito sa insurance business, doon sa umpisa nyo, ano ba yung masasabi mo na pinaka malaking challenge na kayo magpa-partner na
pinagdaanan nyo dito sa naging negosyo nyo? Ayun po, actually po, yun talaga yung collection po. Sobrang hirap po niya in a way na hindi na namin alam paano sisingilin po yun. Magulo po talaga, as in sa negosyo po namin, hindi naman po kami talaga mga expertise sa, like for example, sa accounting, sa operations, more on selling talaga kami. Pero hindi po, Puro kayo na sa sales. yes po, sales talaga yung ano namin, expertise namin. Pero sa pagninegosyo po, dapat hindi lang po yung sales and marketing yung tututukan nyo. So dapat po talaga is yung mga bawat departamento, meron din po kayong knowledge doon. Bigyan mo kami siguro ng background na Sir Ramel dito sa negosyo ng insurance kasi may tinatawag tayo na non-life insurance at saka life insurance. So siguro briefly lang para bago natin pag-usapan talaga yung negosyo mo. Opo. Dalawa po kasi sa insurance commission, dalawa po yung part ng insurance, which is yung life insurance para sa mga tao and non-life insurance po. Ito naman po yung mga walang buhay. Ibig sabihin po nito, ang mga products naman natin, more on motor insurance o yung car insurance po, yung mga sasakyan. Mga sasakyan. Mga fire insurance po. Meron din po kaming travel insurance. Then, meron din po kaming bonds or engineering like yung mga carry po, surety bonds sa mga construction po, performance bond. Yun po yung mga part ng mga products natin. Ano ba yung mga na-experience mo dito sa negosyo mo na minsan ay gusto mong sumuko or siguro ayaw mo nang ipagpatuloy itong mga inumpisahan mo? May mga ganun ba na minsan iniisip mo pagka nadi-discourage ka at saka paano mo namomotivate ang sarili mo, Sir Ramel? Yun po. Magandang tanong po. Talagang sobrang nakakaano po yun. Actually, yung sobrang hirap po talaga sa pagninegosyo. Pag hindi nyo rin po, kumbaga magtuturo talaga yung experience. Yung hindi nyo alam yung mga expertise ng bawat department, kung hindi rin po talaga tayo kukuha ng mga professional doon po, talaga medyo mahihirapan tayo. In a way, magkaroon tayo ng mga basic knowledge doon, pero sobrang hirap po magpatakbo. Actually, wala nga po akong alam sa accounting eh. Pero nung katagalan, parang na-master ko na siya. Para ka na rin accountant. Para na rin po akong accountant. So parang talagang miski piso, hanapin mo. Ano yung discrepancy? Ano yung discrepancy? Kailangan hanapin natin yon. So yun po, dumating po talaga sa point na gano'n. And syempre, yung mga problema marami po talaga. Hindi na natin maisa-isa sa pagninegosyo. Sobrang hirap din po. Pero kagandahan din naman, masaya po na magnegosyo. At the same time, ginagawa mo, ang tanong ni Yusek Gani, ano ba yung magpapaano sa'yo, bakit patuloy pa rin yung ginagawa? Ako po yung family ko. Siyempre sila po talaga yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin para magpatuloy at mabigyan ng magandang future yung family ko po. Siguro sa dami ng mga sasakyan na siguro libo yan. O hindi lang daan ng mga unit na Pero ikaw ba, Sir Ramel, ano yung pinakaunang break or masasabi mo na malaking opportunity talaga na nagbukas sa'yo na yung dito na malaking pinto para sa'yo dito sa pinasukan mo na negosyo? Yes po. Actually, before po kasi more on retail kami. So, ibig sabihin po nito kung sino lang po yung mga kakilala lang namin. And kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. Kakilala. Po. So, dumating po sa point na habang tumatagal kami, nagkakaroon na rin po ng trust yung mga tao. Corporate na yung... Then yun po, corporate na po yung mga naging atake natin, mga malalaking company, malalaking partnership na po yung na-close natin. So doon po nag-start na in how many years, nagkaroon na po silang tiwala sa atin. Paano nyo na-develop ba, Sir Ramel, yung tiwala ng mga client nyo? Nasabi mo nga, yung mga client na kayo ng mga corporate, hindi lang individual. At anong mayroon dito sa Auto-Protect na wala sa ibang insurance company? Yun po. Honestly po, before po kasi, hindi kami particular dun sa after-sales service. Benta-benta lang kasi yun po yung skills namin eh. Pero pag isa ka po palang negosyante, kailangan po lahat ng bagay, maiisip mo siya. So lahat ng ikot po ng negosyo, naiisip mo siya. So dumating po sa point na, like for example po, napabayaan namin yung mga claims kasi po, hindi lang naman ano po yun eh, nabentahan mo yung client. So pag nabentahan mo yung client, meron ka pa rin responsibility dyan na 1 year po kasi yung coverage nila. Okay. Hanggat hindi na-expired yun,
kung magkaroon ng claims po yon o aksidente po, ma-assist pa rin natin sila. So kami po more on particular po kami ngayon doon sa after sales service. Meaning po, if ever po na magkaroon ka ng problema, it's still nandito pa rin kami. If ever man po nawala yung mga salesperson namin, yung company, nandito pa rin siya para tulungan po kayo if ever po na magkaroon ng mga aksidente, matulungan kayo, mag-guide namin kayo, ano po yung process. And syempre, all throughout po hanggang sa maayos yung sasakyan nila, yun yung talaga po yung mas particular kami ngayon. Itong kumpanya nyo na Auto Protect Insurance, 11 years na kayo. Ano ba yung sa tingin mo na mga ibang serbisyo na mai-offer ni Auto Protect na iniisip mo sa mga susunod pang taon na Sir Ramel? Ayun po, ngayon po nakakatuwa sa tulong ni Kasosyong Arvin, natulungan niya kami kung paano magpasabog ngayon ng negosyo. Yung pagpapasabog po, ito yung scaling ng negosyo po, which is nandito na po kami sa franchising. Yun. So, nag-o-offer na po kami, hindi lang products po yung ino-offer namin, nag-o-offer na rin po kami ng negosyo. Negosyo. Pero dito sa Auto Protect, ano yung mga unang serbisyo dati na in-offer nyo rito? Ang Auto Protect po, more on talaga yung product and services niya, which is yung products natin sa motor insurance, fire insurance, and mga bands insurance. Yung po talaga yung mga more on products natin. And yung service po natin, since tayo po kasi is partnered with the all insurance known company. So ang kagandahan po, sa 11 years namin na relationship, hindi po kami, kumbaga naging maayos po yung pakikitungo namin sa kanila. The same time, hindi po napuputol, kaya tuloy-tuloy po yung negosyo. Kaya until now, andun po yung support nila sa amin. Sa 11 years mo dito sa industriya ng insurance, Sir Ramil, ano ba yung masasabi mo na biggest lesson na tutunan nyo rito? Marami tayong lesson na tutunan. Pero ang the best lesson po, para sa akin po kasi nandito na ako sa ngayon sa, hindi pwedeng nakastock up ka lang doon sa negosyo mo na more on branding lang. Kailangan po mag-level up din tayo. So, doon ko lang nalaman na yung mga level up pala yung pagninegosyo. Sabihin ko, na-establish mo na siya, yung brand mo, anong next doon? Hindi pwedeng ma-stack up ka rin in 50 years, same lang po na same service, same ano. Kasi po, nag-iiba-iba po yung possibility din sa industry. Gaya ngayon po, may mga crisis tayo. So, nag-iiba po siya. So, ang biggest lesson po na natutunan ko, actually sa isang mentor ko, which is si Kasosyong Arvin, na dapat matuto kang magpasabog na negosyo. And meron pa siyang tinuro na looking forward din ako na ma-reach ko rin po yun. Sa ngayon, wala pa ako doon, pero andito na po ako sa level 2, which is yung pagpapasabog na negosyo. Kaya medyo excited po ako. May mga masasabi ka ba, Sir Ramel, na mga siguro pagkakamali or medyo hindi, yung mga challenges na talagang tumatak sa'yo na hindi mo makalimutan? Sobrang dami po. Actually, yun nga po yung wala kang alam sa accounting. Lumalaki na po pala yung negative mo at hindi mo alam yung cash flow mo na Magaling dyan si Kasosyong Arvin. yun po yung talagang natutunan ko sa kanya. Dapat, alam mo yung cash flow mo. Kasi nagninegosyo ka, baka di mo alam, negative ka na, wala ka ng pambayad sa mga susunod mong bayarin. Bayarin, oo. Kaya dapat, ngayon pa lang, alam mo na, yung tipong magsasara yung negosyo mo, alam mo kung may kikitain ka o wala. So yun po yung kagandahan doon sa system namin, customize po yung system natin na yun po yung tinrabaho namin. Yun yung problema, ang ginawa lang, inaksyonan lang po namin. Ikaw ba, paano mo hinaharap naman, Sir Ramel, ang mga, like, of course, nandyan yung mga failure or rejection din ng mga partners, prospective partners, paano mo hinahandle yan? Yeah, actually, Yusek Gani, sobrang hirap din pag may mga failure and problems talaga. Actually, dumating din po ako sa point na parang feeling ko may anxiety na ako dahil bakit ganito, ganyan. Tapos dumaan po yung pandemic na, kumbaga, sa negosyo, talagang tigil eh. So, isa rin po kami sa affected nun. Pero, kumbaga, kailangan pa rin natin ituloy. So, sa lahat ng mga nagninegosyo, once na napanghihinaan na po kayo ng loob, kailangan lang po, isipin nyo yung mga mahal nyo sa buhay and yung goal nyo talaga, bakit kayo nagnegosyo. Siyempre, pag tumigil po kayo, yung mga customers, yung mga clients nyo na patuloy na sumusuporta, kung iiwanan nyo sila,
mahihirapan po sila. At napakaganda itong talakayan natin sa kabuhayan at negosyo. At mag-break muna tayo, Sir Ramel, at mga kasosyo, mga kanegosyo, huwag po kayo alis. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Kadalasang ginagawang coping mechanism ng ibang tao ang pagkain ng sobra sa tuwing nakakaramdam sila ng kalungkutan, stress o di naman kaya ay kapag may dinaramdam na problema. Pero totoo nga ba na ang overeating ay isang senyales ng pagkakaroon ng binge eating disorder? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa registered nutritionist dietitian at Master of Science in Food Science na si Dr. Beatrix Mercado sa isang episode ng Life Balance, enjoyment ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing napapakain ito ng sobra, habang ang binge eating disorder naman ay mayroong kaakibat na emosyon. Yung binge eating disorder, ang difference siya sa overeating is about, si binge eating disorder is a mental health condition. So, recurring episode siya kung saan kumakain ng malaking quantity ng food in a very short period of time. So, usually, ang accompanied siya with feelings. So, usually loss of control, guilt, or distress. Samantalang si overeating, on the other hand, you just eat a lot kasi you enjoy the food. Hindi siya driven by emotional triggers, hindi siya driven by guilt or control or stress. But usually, gusto mo lang talaga yung kinakain mo or nag-enjoy ka dun sa food na kinakain mo. Dagdag pa ni Dr. Mercado, isa sa mga sintomas ng binge eating disorder na dapat bantayan ay ang malaking food intake kahit na hindi naman nakakaramdam ng gutom o kahit nakakaramdam ng kabusugan, ay patuloy pa rin sa pagkain. Kabilang din dito ang mabilis na pagkain kumpara sa normal pacing. Maaari rin itong magresulta sa pagsusuka dahil sa nararamdamang hiya, stress at anxiety matapos kumain ng marami. Ayon naman sa Cleveland Clinic, maaaring sumailalim sa treatment ang taong merong binge eating disorder katulad ng therapy, pagtake ng medications at pagkakaroon ng kaalaman sa tamang diet at nutrisyon. Keep in mind na lahat ng sobra ay masama, kaya dapat alam mo kung ano ang sapat na dami ng pagkain at nutrisyon na kinakailangan ng katawan mo to have a healthier mind and life. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pagtutok ng CCTV camera sa isang private property? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, hindi maikakaila ang kahalagahan ng CCTV, lalo na kung para sa seguridad at kaligtasan. Pero paano kung ang pagkabit nito ay para manmanan pala ang isang pribadong buhay? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012, mahigpit na pinagbabawal ang paglalagay ng CCTV sa mga lugar na nakatutok sa private area tulad ng bintana, bakuran o loob ng bahay ng ibang tao,
lalo na kung wala itong pahintulot. Layunin ng batas na ito na protektahan ang personal na impormasyon at karapatan sa pribadong buhay ng bawat individual. Ayon sa batas, may tuturing na personal information ang isang video footage kung malinaw na makikilala ang isang tao mula rito. At ang sino mang lumabag ay maaring magmulta ng mula 500,000 piso hanggang 2 milyong piso o pagkakakulong mula 1 taon hanggang 7 taon. Wala namang masama sa paglalagay ng CCTV. Basta alam ang limitasyon sa paggamit nito. Matutong rumespeto para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Mariing pinabulaanan ng Malacanang Press Corps ang alegasyong sila ang nagpapagamit o nababayaran upang pagtakpan ang tunay na kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa inalabas na statement ng MPC, binigyan din na ang kanilang mga ulat ay dumaraan sa masusing verifikasyon at nakabatay sa impormasyon mula sa mga opisyal at sa kanilang sariling obserbasyon. Iginit ng grupo na malinaw sa mga nakaraang press briefing kung paano nila inuusisa ang pamahalaan hinggil sa kondisyon ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ng MPC na magpapatuloy sila sa pagbibigay ng patas at makatotohanan ng ulat para sa kapakanan ng mamamayan. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa IZ Balita Linggo, panghapong edisyon, mamayang alas 5 ng hapon. Ako po si Anjo Reñon, nagbabalita ng tamang naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga kasosyo, mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Sir Ramel. Sir Ramel, ano ba ang ginagawa ninyo sa mga panahon na mahina ang benta, mahina ang kita o halos minsan ay puro problema yung masyado kang stress sa negosyo. So ano ba yung mga ginagawa ninyo? Actually po yung mga ganyang problem, part po talaga ng negosyo siya. And mahirap po talaga na tututukan mo yung problema. Ako po, ang suggestion ko, or ako sa sarili ko, ginagawa ko po is hindi tayo doon problemahin yung problema. Kasi yung problema na po yan. Kailangan po sa problema, solusyonan. Yun po talaga yung kailangan natin doon. Pwede mo ba kami bigyan, Ramel, ng example ng mga nagiging problema dito sa yung classic lang na example ng mga problema sa insurance? Gaya po, sa negosyo namin, yung nabanggit ko po sa inyo na unang first 3 years ko sa pagninegosyo, una ako nagkaroon ng utang na milyon. Yung sa milyon po na sa company na hindi po kasi nagbayad yung mga clients natin and yung mga expenses po tayo. So parang ang ginawa ko po, ako na po yung nag-abono, ako yung magbabayad po noon. Wow. Baga hindi natin tinalikuran para po yung kumpanya masustain pa rin po niya. And yun po, talagang medyo mahirap siya, pero kailangan po tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtahak ng negosyo natin and wag nating ititigil na kailangan po, kung na-encounter mo yung problem na yon, which is yung collection nga namin, ang ginawa po namin is naglagay po kami ng collection manpower para hindi na po maulit yon. Like po makalimutan singilin yung kliyente, mai-remind yung kliyente. So yung problem na yon from collection po, ang solusyon na ginawa namin is maglagay ng tao doon na expertise po doon sa pagko-collecta. Ayun. So talagang may mga safety nets ka na ginawa, Ramel, no? Paano ba kayo, paano nyo naman papanatili ang yung motivation sa gitna ng mga problema? Kasi alam mo naman, sa pagninegosyo, Ramel, ngayon, na-resolve mo ang problema, bukas or next week, may iba na naman problema. So, ano yung mga motivational na ginagawa mo sa sarili mo at saka sa mga empleyado mo na rin, si Ramel? Yes po, tama po. Medyo somehow po maraming struggle talaga sa pagdating po sa pagninegosyo. Pero po ako, ang ginagawa ko po dyan,
mas prefer ko po na gumawa ng roadmap in 1 year para po alam mo yung pupuntahan ng negosyo mo. Like for example po, makompare mo yung data mo for the previous year kung ano ba yung mga nangyari dyan and ano ba yung talagang sales mo dyan. Ngayon po, this year po, syempre kailangan magkaroon tayo ng sales growth na tinatawag. Kasi kung wala po tayong sales growth, talagang pababa o pabagsak yung benta natin. So dapat po lagi may growth siya. So doon po tayo mag-planning. Excuse. So yung planning po natin na yun for 1 year, yun po yung kagandahan sa pagninegosyo na alam mo na yung tatahakin mo for the next year po na plano mo. Ngayon po, if ever na dumating yung mga sakuna o crisis po, talagang hindi rin natin maiiwasan yan. So ibig sabihin po noon, magkakaroon lang tayo doon sa adjustment. So hindi po pwede na pag problema na, hindi ka mag-adjust. Kailangan po medyo adaptable din po yung ating mga kasosyo o yung mga kanegosyo. So dapat po, yun po isa sa mga traits natin na mag-a-adjust po tayo and mag-adapt po tayo if in case po na magkaroon tayo ng mga problem po dun sa struggling nung negosyo natin. Dito ba sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, kasi ikaw ay nag-insured kayo ng mga tracking, no? Kasi ngayon, isa sa affected talaga dito sa problema logistic, yung lalo na sa mga distribution cost ay tumaas. Tama po. Sabi nila, tumaas ng mga 20 to 30%. Hindi ba apektado rito ang insurance industry? Honestly po, affected din siya. Kasi po, yung mga partners din natin sa mga dealership, when you say dealership po, sila po yung mga nagbebenta ng trucks, ng mga sasakyan po. Once po na humina yung sales nila, so technically po, kasama po si non-life insurance doon. So mas kumukonti po yung market, mas konti lang din po yung insured natin. So habang lumalaki yung market, kasama rin po tayo doon. So dahil po may mga crisis, most likely po, na hindi na po ginagamit yung sasakyan o kaya hindi palano nilang bumili, hindi na sila bumibili kasi po biglang mahal po ng ating krudo. So affected po talaga. So parang talagang chain effect din po siya. Sa tagal mo na rin dito, no? Ano ba yung masasabi mo na biggest achievement mo, Sir Ramel, dito sa insurance industry? Ako po, ang masasabi ko na biggest achievement ko is nandito na po ako na sa level 2 ng aming negosyo na ma-share po at makatulong po sa mga plano na magnegosyo at ma-discuss po sana natin, Yusek Gani, yung plano namin na pagpapasabog ng negosyo. Yan ang pinakamagandang pag-usapan natin. At ano yung nagpasimuno dito sa idea na mag-expand at i-open ito for franchise? Ayan po. Sa tulong po ni Kasosyong Arvin, salamat po. At nabigyan niya po ako, namulat niya po ako sa larangan ng pagninegosyo na dapat po meron kang execution sa, like for example po, in first level mo, may mga execution ka dyan. And after mo matapos yung execution na yan, meron kang next level po na tatahakin. Which is, ito na nga po yun, nandito na kami na-inform kami ni Cas Arvin na ito lang yung dapat gawin dyan. Kumuha kayo ng mga expertise dyan. So, which is yung franchising consultant, si Cas Joms din po yun, na siya yung nagtumulong sa amin na gawin po na ipa-franchise natin yung inyong negosyo dahil maganda po at makakatulong to sa industry. Kapag pinarami mo yung negosyo mo na yan, mas marami tayong matutulungan. So dito rin sa insurance ay gagawin nyo rin itong franchising? Or so paano nyo i-involve ang mga prospective partners nyo dito sa franchising? I-discuss mo na rin. Baka yung mga loyal viewers natin, mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin ay maintindihan nila. Baka interesado rin sila mag-franchise dito, Kasosyong Ramil. Salamat po, Yusek Gani. Sa pagkakataon na po nito na may share namin yung negosyo namin. Honestly po, hindi po kami nag-branch out dahil yun po isa sa mga plano namin na makatulong din po sa industry ng mga nagninegosyo po na ma-share din namin. Since kumikita po yung na-establish na namin yung aming negosyo at proven naman po na talagang kumikita, gusto na namin itong i-share sa mga tao na gusto rin po na magnegosyo. Or kahit po may mga existing na negosyo, gusto nilang mag-add. So yun po yung kagandahan na in 11 years po namin sa pagninegosyo, ma-share na po namin sa kanila.
Sa 11 years po yun, si Auto Protect Insurance, marami po talagang pinagdaanan, pero na-resolve na po namin lahat yon. And kagandahan po, in-invite po namin kayo na mag-franchise ng Auto Protect Insurance Agency. This is very first po na non-life insurance na nagpa-franchise po. Bali, kami po yung mga partners na mga well-known insurance company like sila Alpha Insurance, sila Standard Insurance, Fortune General Insurance, Bethel Insurance, and marami pa po kami mga partners. So paano ang magiging sistema nyo rito sa pag-franchise dito sa insurance business nyo, Sir Ramel? Ayun po, bali meron po kaming weekly presentation, franchising presentation, via ano lang naman po yun, online. Pag gusto nyo po na umattend para maintindihan nyo po kung ano ba talaga yung pagninegosyo ng non-life insurance agency, pwede po kayo makinig doon. So once na interested na po kayo, doon na po tayo magkaroon ng letter of intent o magpasa po kayo ng intent sa amin. And then, madidiscuss pa po namin na one-on-one, ako talaga bang, bakit ba maganda itong i-franchise? And then, iduduplicate na po namin, lahat po nung 11 years namin na experience, ituturo na po namin sa kanila. And kagandahan po doon, meron kaming back office support, which is na, pag nag-franchise ka, hindi ka namin titigilan. Pag nagbayad ka na, hindi na po kami titigil doon. Ang gagawin po namin, susuportahan po namin kayo. Ipapahiram po namin yung HR manager namin para doon sa maghanap po kayo ng mga tao. Ipapahiram namin yung operation department namin para po mag-underwrite ng policy o gumawa ng policy. Ipapahiram din po namin yung accounting namin para doon sa tagging ng payment and malaman din yung cash flow report po. So yun po yung pinaka-importante. Kaya hindi po kami tumitigil lang na pag nag-franchise kayo, tapos na tayo. Kami mas prefer namin na tulungan kayo all the way po. Kasi syempre po, honestly, kapag kumita po kayo, dun pa lang po kami kikita. Ito, Luzon, Visayas, Mindanao to, pwede. Yun po yung kagandahan ngayon. Open na po kami for all. Nationwide na po dito sa Pilipinas. Pag papatuloy natin itong expansion nyo sa franchise, sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng lugar na pupuntahan para mag-unwind, huwag nang palampasin ang probinsya ng Catanduanes dahil ang tanawin dito ay tila mula sa isang panaginip. Simulan na sa Cagdipa Rolling Hills. Matatanaw dito ang malawak na berdeng burol habang dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Isunod na ang Bote Lighthouse. Isa itong makasaysayang lighthouse na itinayo pa noong Spanish colonial period para magsilbing gabay ng mga mangingisda. Bukod dito, magandang spot din ito para sa panoramic view ng karagatan, lalo na kapag papalubog na ang araw. Para naman sa kakaibang experience, bisitahin ang Poseidon's Rock. Isa itong natatanging rock formation na kahawig ng isang figura. Mayroon din itong maliit na pool na pwede magtampisaw. Kung gusto mo namang ma-experience ang mag-picnic sa ibang lugar, puntahan na ang Maribina Falls. Napapalibutan ito ng kagubatan at falls na may malinaw at malamig na tubig. Hindi rin dapat mawala sa itinerary ang Balakay Point. Perfect place ito para tumambay kung ikaw ay nature lover. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at sabay-sabay tayong masurpresa sa kagandahan na taglay sa lugar na tinaguriang the Happy Island of the Philippines, ang probinsya ng Catanduanes. At yan ang ating highly recommended. Matagal ng haka-haka at ginagawang biro ang sore eyes ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng eye contact. Ang iba nga ay nagsusuot pa ng salamin para maiwasan ito. Pero posible nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It!
Ayon sa Dr. Bishop and Associates, hindi totoo na posibleng makahawa ang taong may sore eyes sa pakikipagtitigan lang. Bukod pa riyan, sinabi rin ng emergency medicine specialist na si Dr. Mark Agustin Gawaran sa isang episode ng Life Balance na ang sore eyes ay naipapasa sa pamagitan ng direct contact. Kasi yung virus na usual na nagkakos ng sore eyes are transmitted through paghinga, no? Paghinga, okay. O syempre, may direct din. Kapag hinawakan mo yung sore eyes mo, nilipat mo sa kabila, meron din direct. Pero pwede rin siya sa pag-ubo or pagsinga, no? Na masama yung virus na yon. Dagdag pa ni Dr. Gawaran, hindi totoo ang pagsusuot ng shades ay isang paraan para mapigilan ng sore eye sa paglipat sa ibang tao. Ayon sa Cleveland Clinic, maaaring hindi umabot ng 4 na linggo ang sore eyes. Tinatawag itong short-term o acute, habang ang long-term o chronic sore eyes naman ay maaaring tumagal ng 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas na dapat bantayan ay ang panunuyo, watery, makate at iritableng mga mata, pamamaga ng eyelids at mild eye pain. Ang maisasuggest naman ng mga doktor para ma-manage ang sintomas ng sore eyes sa bahay ay ang pag-inom ng ibuprofen, corticosteroids, paggamit ng warm o cool compress at pagsusuot ng salamin sa halip na contact lenses. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ayaw palabasin sa mall dahil nakabasag ng gamit ang kasama mong bata? Nako! Bawal ito. Kapag pumupunta sa mga mall at mayroong kasamang bata, hindi may iwasang mangamba dahil posible silang makasira ng bagay dahil sa kakulitan. Pero paano kung aksidenteng nakabasag ng gamit ang kasama mong bata at pinagbawalan kayong lumabas ng mall hanggat hindi fully paid ang halaga ng nabasag? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa batas, walang karapatan ang anumang establishmento na mag-detain ng sinumang individual. Ang maaari lamang gawin ng kanilang pamunuan ay pagbayarin ang nakabasag ng gamit. Kung ayaw magbayad, maaari namang kasuhan ng mall. Kaya sa susunod na punta sa mall, huwag alisin ang tingin sa mga kasamang bata. Magdoble ingat para iwas perwisyo at para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Ang hindi regular na paglilinis o pagme-maintain sa aircon ay posibleng maging dahilan ng pagkakaroon nito ng ingay. Kaya narito ang mga dapat mong gawin para hindi ka na makaistorbo ng iyong kapitbahay. Una, suriin kung maayos ang pagkakakabit ng mga panel o kung may maluluwag na tornilyo. Ikalawa, linisin mo ang air filter. Ang barado o maruming filter ay nagpapahirap sa daloy ng hangin kaya nagkakaroon ng ingay. Ikatlo, tingnan kung may sagabal sa fan blade gaya ng dahon at alikabok at siguraduhing maayos ang pagkaka-align ng fan blades. Ikaapat, i-check mo ang compressor dahil maaari itong maging maingay sa katagalan. Maaari kang gumamit ng rubber padding para maiwasan ang vibration. Ikalima, kumonsulta ka na sa technician kung may iba ka pang tunog na naririnig mula sa inyong aircon. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Mga kanegosyo, mga kasosyo, nandito pa rin kami ni Kasosyong Ramil. Ano yung
Kasi napakaganda itong franchising business. Kasi alam mo naman, pagka franchise, tried and tested ito. Yung percentage of success ay talagang napakataas kumpara sa ibang negosyo na hindi pa tried and tested. Pero dito ba sa pinag-usapan natin na franchise about, kasi first time ko ito narinig sa insurance, no? Gaano ba, mahal ba mag-franchise dito sa negosyo nyo, Sir Ramel? At ano yung expected na return of investment nila? Yun po. Dahil po proven and tested na po ang ating negosyo in 11 years po natin na experience, ang kagandahan po, meron po tayong first franchisee na worth 250,000 lang po yung sinisingil namin doon sa franchising fee. Alright? Ang return of investment naman po, kagandahan po dito, 5 months lang po, kaya na ma-return yung kanilang investment. So, kung sakali po talagang medyo hindi pa tayo ganun kagaling, siguro, itataya ko po in 1 year time, maibabalik na po talaga yon. Pero in 5 months time po, yun po yung talagang calculation namin na maibalik na yung investment nila. Oh, napakaganda yan. Ano ba yung sa tingin mo na kaibahan ng mindset nyo na noong wala pa kayo dito sa franchising at saka ngayon ay nandito na kayo sa franchising at saka may guarantee kayo talaga na mabilis yung ROI dito, Sir Ramel? Yes po. Kaya naman po medyo malakas yung loob ko na i-guarantee siya kasi po, maliit lang po yung setup cost niya. Sobrang liit lang po ng setup cost niya. At the same time, maliit lang din po yung franchising fee na hinihingi namin. At the same time po, once na inupuan nyo na siya, sobrang liit lang rin po yung operational expense. Sobrang liit lang po siya na magbabayad lang kayo ng mga renta, kuha lang po kayo ng tao na like for example, 2 to 3 tao lang po. Kaya nga po sabi namin, meron po kaming back-end support na pahihiram namin yung aming operations department, accounting, etc. Para po habang nag-i-start kayo, hindi po malaki yung expenses nila. Wow. Kasi po, sa panegosyo talaga, kailangan marami rin pong tao. Pero ito po, ang ginawa namin, doon lang po muna tayo mag-focus sa sales and marketing. Kasosyong Ramel, paano nyo ba binubuo ang isang matibay na team dito sa negosyo nyo? Ayun po, kagandahan po dito, meron na po tayong support doon sa back-end na talagang magagarantiya na tulungan po muna kayo pagdating doon sa mga operations and other na mga trabaho. Para po mas makapag-focus tayo doon sa sales lang, hindi na natin hindi na natin isipin po talaga yung mga problema sa ibang mga department. Talagang tututok lang po tayo doon sa sales. Yun po yung ituturo namin sa inyo. At yun po yung kagandahan na kami po, siguro kami po yung nag-o-offer na talagang merong support doon sa backend all throughout po. Dito ba sa insurance business, may masasabi ka ba, Kasosyong Ramel, na sikreto sa pagpapatakbo ng insurance business? Na kasi syempre yung mga kasosyo natin dito, kanegosyo natin, baka may mga nanonood sa atin ngayon na gusto rin nila or balak nila may sikreto ba dito sa pagpapatakbo ng insurance business? Actually, meron po talagang sekreto. Pwede natin i-share. I-share po namin yan para po sa inyo. Ang talagang sekreto po dito is kailangan maging honest po tayo sa lahat ng bagay. Example po, pinagkatiwala ng ating mga partners ng mga insurance company na gamitin yung kanilang mga pangalan para po i-market natin yung kanilang mga company. At the same time, nakaka-receive po tayo ng pera na dapat nating i-remit sa kanila. So, in due para po sa insurance provider, kailangan po, hindi po talaga natin magastos po yun. Yun po talaga, karamihan po, marami pong nasisilaw sa ganitong industry ng pagninegosyo, hindi po nila kayang i-handle yung pera po na pinagkatiwala sa Parang temptation. temptation po. Oo. Kasosyong Ramel, paano nyo ba pinipili ng yung mga insurance partners ninyo? Kasi hindi naman madali, no? So kayo, paano kayo pumipili ng mga prospective insurance partners nyo? Yes po, syempre, doon po tayo kakampi sa mga well-known insurance company na alam din natin na matutulungan yung mga kliyente natin o mga customers natin na makakuha ng tama at maayos at dekalidad na serbisyo
ng insurance na if in case po na magkaroon sila ng problema, talaga pong meron po silang malalapitan. So kami po, yung pinaka-partners nila, na talaga pong ina-assure din namin sa mga insurance partner namin na talagang bibigyan din po ng magandang serbisyo yung ating mga kliyente. Sa dami no ng mga insurance company, of course sa mga kakompetition nyo, paano ba naiba si Autoprotect sa ibang insurance company? Ang kagandahan po kay Autoprotect, license po kami, 3 po kami na may-ari na merong license. 3 po kami soliciting officer, kaya po naipag-tie up po kami sa mga company na mga malalaki rin po. Pwede po kami kumuha ng 7 insurance company na partners. So, ibig sabihin, pwede po kami kumuha ng 7 since meron po kaming 7, meron po kaming license na 3. So, kagandahan po doon, kung sa amin po sila kukuha, if ever po kasi talaga merong mga kliyente na hindi nila preferred yung mga other brand na mga insurance providers, so kagandahan po sa amin, kumpleto na siya. So malalaking kumpanya yung mga partners namin para hindi ka na mo paikot-ikot, kami na lang po yung kausap nyo. May mga tamang diskarte ba dyan, kasosyong Ramil, sa pagkuha ng mga or pag-retain ng mga clients? Yes po, meron po talaga mga diskarte dyan. Siyempre, yung mga basic lang po dyan, kailangan po alagaan natin yung mga kliyente natin na hindi lang po sa bentahan tayo nagkakamustahan, nagkikita-kita. Siyempre, kailangan po, pag if in case nagkaroon sila ng problema, andyan po sila na makakausap ka dapat. For example po, kailangan nila ng towing services. So, dapat alam nyo rin po kung paano rin sila serbisyuhan. Example po, nagkaroon sila ng mga konting diferensya sa payment po. Pwede rin natin silang tulungan, etc. So, dapat po talaga, ang pinaka-main po doon is alagaan natin yung mga customers natin. May masasabi ka ba, kasosyong Ramil, na mga personal na naging sakripisyo mo sa buhay na ginawa para marating ang success mo dito sa business mo, kasosyong Ramil? Marami po tayo mga sacrifices like mas inuuna natin yung mga empleyado natin na kahit na dumating tayo sa point ng taghirap, hindi pwedeng ma-delay yung mga sahod niyan, hindi pwedeng walang mga yung Christmas incentive nila. So talagang mas particular po kami na mas inuuna namin yung mga employee namin bago po kami na kahit tipong wala kaming kikitain, break even lang kami, pero hindi po namin hinahayaan na ma-delay yung mga salary ng mga employee natin. Mayroon ka bang pwedeng mensahe sa mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin na nagbabalak pumasok sa insurance business, si Ramil? Ayun po, sana po na matry nyo yung negosyo ng non-life insurance agency. Tutulungan po namin kayo all throughout. Actually, kahit hindi po sa gantong parte ng negosyo, ang masasabi ko lang po sa inyo, itry nyo po na magnegosyo. Execute nyo lang po. Kahit na po ano yung maisip nyo na negosyo po, itry nyo na po siyang execute. Dahil po yung execution na yun po yung magiging learning natin. Talagang marami kaming natutunan sa iyo, si Ramil, pero kulang na kulang ang ating oras. Baka may parting words ka, kasosyong Ramil. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilip kay Autoprotect Insurance Agency and Services at sa mga partners namin na patuloy po na sumusuporta. At syempre, salamat po sa Kabuhayan at Negosyo sa pag-imbita nyo sa amin, kay Cas Arvin at sa inyo po sa Yusek Gani. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kasosyong Ramil Mingo. Mingo, yes. Mingo. Oo, sa pagbabahagi ng iyong kwento, inspirasyon at karanasan sa mundo ng insurance at pagninegosyo. Tunay na kahanga-hanga ang iyong dedikasyon na magbigay ng proteksyon at oportunidad sa kapwa Pilipino sa pamagitan ng Autoprotect Insurance Agency and Services. Sa ating pong mga manunood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Sir Ramil na sa kabila ng mga pagsubok, posible ang tagumpay basta may sipag, tiyaga at malinaw na layunin sa buhay. Naway magsilbi rin ito sa mga paalala na ang pagninegosyo ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi pagbibigay na rin ng halaga at seguridad sa iba. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat
patuloy po natin tangkilikin at suportahan ang mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakarang episodes, maaari niyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming